Ayan po at pag-uusapan po natin ngayon itong si Banat Bay inatake na naman ng sobrang pagkainggit dito kay Maharlika. Yan po ang pag-uusapan natin. Ayan. Pero siyempre, pwede ba namang kalimutan kung hindi batiin itong mga subscriber ko ay mahal na mahal ko itong mga subscriber kong ito. Yan po, sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi. Ligtas sa anumang uri ng kapahamakan, ligtas sa lahat ng uri ng sakit, ligtas sa anumang problemang mabibigat sa buhay, bagkus ang darating sa inyo. Walang katapusang swerte sa buhay. Ayan po. At ito na po ay pag-uusapan na po natin itong si Banat Bay. Inatake na naman po ng sobrang pagkainggit dito kay Maharlika. Ayan. At palagay ko, Banat Bay, asikasuhin mo muna yung kaso mo na kinakaharap ngayon dahil sigurado ako na makukulong ka. Dahil uulitin ko lang, may kaso o wala, maniwala ka sa akin. Lahat kayong mga kinasuhan, kahit wala kayong kaso, kalabuso ang aabutin niyo. Kasi hindi kayo nakikiramdam, hindi kayo marunong makiramdam, hindi kayo marunong mag-aral kung ano yung mga nangyayari. Kaya sa kabubuhan ninyo, na mga double agent kayo, ay ayan, nasasadlak kayo ngayon sa kaso. Ayan, at yan ang asakasuhin mo. Huwag itong si Maharlika. Alam nyo ba mga kaibigan, ipapakuan ko po ha, ipaparinig at ipapakita ko itong sinasabi ni Banat Bay. Pero hindi masyadong marami ang pagpapakita ng video ha, kasi baka ma-strike out ako rito. Kundi puputol-putulin po natin ito dahil nga alam ko ay nag-aantay lang sila ng pagkakataon yan para i-strike itong aking mga content na ganito. Pero ang ay papakita ko po paminsan-minsan kasi nga ang gusto ko pong i-highlight dito yung ito pong kanya, nakalawit na po yung kanyang bibig sa kadadaldal at pakikialam dito kay Maharlika. Pansinin nyo po yan. Yung bibig po niya, ito sa baba. Ayan. Nakaganyan, nakalawit na po. Parang pong bunganga talaga ng kabayo. Yung kabayo po, makapal dito eh. Ganyan-ganyan si Banat Bay. Alam nyo itong si Banat Bay na ito, okay na sana eh. Sa totoo lang, pinapanood ko pa naman yan nung una. Ngayon ay inaabangan ko na lang dyan yung laging niyang minumura itong si Maharlika. Kahit anong gawin ninyo, mga putang ina din ninyo, lalo itong si Joey na panood ko yung anlutong ng pagmumura niya kay Maharlika. Putang ina mo rin, Joey. Naulik ba ka na maitim ang bilat mo kasing itim ng dagta ng pusit. Ayan. At ikaw, Banat Bay, sabi ko nga, huwag ka puro daldal. Kung hindi ka bakla at kung ikaw ay totoong lalaki, harapin mo ako kahit sino sa inyo, mga yawa kayo, maniwala kayo sa ingungod-ngod ko kayo isa-isa, kahit ilan pa kayo, kahit sino pa kayo. Tingnan nyo ha. Una, sabi ko, pansinin nyo yung bibig niyan, ha? Pansinin nyo. Kasi ayoko magputol-putol dito. Nakalawit na parang kabayo. Ha? Ayan. Putang ina. Oh. Kataparan eh.
puting ahas, puting ulul, puting ahas. Baka puro kasinungalingan. Itong bruha na to, napunta lang ng Amerika, akala mo, an American passport, ulul. Sobrang inggit. Tayo mo, Pinoy pa rin. Ang tayo mo, amoy adobo pa rin. Anong totoo? Oh, yung ano mo, amoy damgit pa rin. Tama, mali. Diba? Huwag tayo mayabang. 100%. Sobra talaga. Makikita nyo po yung itsura niya. Sobrang inggit dito kay Maharlika. Inggit na inggit talaga kay Maharlika. Paano nga? Itong si Maharlika at itong Kitty na ito ay inaakbayan pa ni Hanilit yan. Kaya mamaya po makikita ninyo dyan yung binabastos na rin po niya si Hanilit eh. Ito yan, ganyan po yan. May nag-comment po sa akin na huwag ko raw awayin yung mga nagtatanggol kay President Duterte. Ikaw na tanga ka rin na mag-comment ka rito na hayop ka, palakihin ko pa yung bayag mong animal ka. Hindi mga DDS yan, ginagamit nga lang nila si President Duterte. Duterte ang ginagamit nila para sa kanilang sariling kapakanan. Yan. Ha? Nako, alam nyo ba ito? Itong mukhang pira na ito? Pinatawag yan ni Pastor Kibuloy, pinagbibigyan ng pira ito. Ha? Pansinin niyo, itong labi niya, nakaganyan no? Ang kapal-kapal na malalaglag na parang labi ng kabayo. Itong putang inang luka-luka na to. Oh. Bakit? Pag tumanda ba si Pangulong Duterte at nakalabas dyan, aalagaan ba siya? Di ba? Aalagaan mo ba? Hindi naman, di ba? Sa'yo ba uuwi? Hindi. Huwag ka na makialam. Pakialamero ka eh. Hindi naman sa'yo uuwi yung tao. Doon sa mga jowa niya. Mga. Bakit ka nakikialam? Unless binayaran ka. Wala, alam mo, pinanood ko, one time pala ka. Tama, isang araw. Yan yung kwan. Unless na binayaran, ang pinapasaringan ito, si Hanilet, na baka raw binayaran ni Hanilet si Maharlika para dal-dal dyan. Si Hanilet po ang pinapatungkulan nito. Alam nga naman sabihin na binayaran ka ni Marcos, ay tinitira nga niya si Marcos. Ganyan po, simple kung ako nito, itong labi, ang parang labi ng kabayo, itong gagong to. Yan. Tingnan nyo, di ba? Narinig nyo yung sobrang lutong na magsalita. At hindi ko lang ma-eksakto rito saan kaya dito yung kuwan. Teka ha, mayroon pa akong kukunin dito sa... Teka. I-forward na po natin ha, dito sa... Hindi ko po alam dito pero continuation lang po yan. At hindi, tama na po yung ipinakita ko na yung labi niya nalalaglag na, saka sobrang inggit dito kay Maharlika, itong bakla na ito. Sige. Sandali. Binablog mo ba sila dahil gusto mo mabigyan ka ng importansya? O binablog mo sila dahil makakatulong sila sa bayan mo? Naintindihan mo? Ngayon, kung hindi ka nila bigyan ng importansya, okay lang yan. Ang imahalaga, nakatulong ka doon sa tao para matulungan yung bayan mo. Yung ikaw, uwi ka na lang. Sobrang inggit. Huwag ka mayabang. Yan ang problema. Napunta ka lang ng Amerika, kala mo kung sino ka na. Sana ko anak ka ni Donald Trump. Bago! Hindi, di ba? Sorry pero hindi ko naman lahat. Marami naman Pilipino sa Amerika na napaka-humble. Marami kong kamag-anak dun eh. Mga taga kay OGC din, napaka-humble niyan. Kahit mga mayayaman yun nandyan. Pero minsan tayo mga Pilipino, napunta lang tayo sa Amerika. Meron din akong kamag-anak na ganyan. Napunta lang sa Amerika, akala mo ang taas na ng tingin sa sarili. Mas mataas na ang tingin niya sa sarili niya kaysa sa mga Pilipino sa Pilipinas. Sobrang inggit talaga kay Maharlika ito. Kamag-anak kayong ganyan, mga kaibigan kayo eh. 3 buwan pa lang sa Amerika, di mo na makausap ng Tagalog. 3 buwan pa lang sa Amerika, akala mo ang taas na ng tingin niya sa sarili. Laglag na talaga yung kuwan, Di ba, may ganyan eh.
Ay, itong bruha na to, Oh. punta lang ng Amerika. Ayan, laglag na talaga ito. Ulul. Ang tae mo, Pinoy pa rin. Hmm. Ang tae mo, adobo pa rin. Hmm. Yan ang totoo. Oh. Yung ano mo, amoy danggit pa rin. Hmm. Tama mali. Hmm. Hmm. Huwag tayo mayabang. Hmm. Tuloy natin to. Oh. Nabaligyan na kung may mabuhat. Ay, sa pagkakaroon, ang among inahan, si mama namo, ni sultig yun nga, og pohon, og kaluyan sa Ginoo makagawa siya, dito na siya papuyon sa balay namo. Sa bahay na. Ayan. So, yan ang gusto ng mga lehitimong anak. Bakit? Si BP Sara Duterte, Ah. si Baste, at saka si Pulong. Sa bahay na lang namin siya titira. Ah. Alam mo, tangina. Lehitimong anak daw, lehitimo, ha? Speaking of lehitimo, itong bobo na ito. Kasi nga, maging itong si Tio Moreno, sinasabing hindi raw original si Kite. Ito naman, pinapasaringan niya itong si Kite na dinaanan niya na ito raw itong mga anak ng mga lehitimo. Bakit si Kite hindi ba lehitimo yan? Ha? Ano yan? In-injection lang ba yung tamod ng baka dyan sa hanilit na yan para nagkaroon ng kwan? Ng Kite? Talagang tarantado. Sila ang sumisira dito. Sa totoo lang ito ang mga sumisira eh. Ito yung mga bayaran nga pa nito, mga bayaran nito. Ha? Di ba may sinasabi nga dyan sa Maharlika dati na nabugaw nga daw yan. Which is, aywan ko, hindi ko wala po akong alam dyan. Basta si Maharlika nagsabi yan, bugaw nga daw yan. At saka ito, yung pinatawag sa KOGC yan, binigyan ni si Pastor Kibuloy yan ng pira. Ganyan yan. Ngayon, dito na lang tayo sa prinsipyo, ang prinsipyo natin ang pagbabasihan natin. Kung ikaw, banat bay, wala ka ni sintabos na tinatanggap, saludo ako sa iyo. Pero as long na ikaw ay isa ka rin bayaran, huwag mong sabihin na bayaran si Maharlika dahil wala ni sintabos na binayad yan si Marcos doon. Yan si butod na yan. Kaya ang lakas lang ng loob niya. Ngayon, sasabihin mo, binayaran, hindi man direkta, hindi mo man direktang sinabi, pero yung pagkakasabi mo na binayaran yan, si Hanilit yung pinapatungkulan mo kung binayaran. Again, ipi-play ko lang. At pansinin nyo yung labi niya nalalaglag na sa sobrang inggit kay Maharlika tong yawa na to. Ayokong pag-usapan to. This is too personal to me. Oh, ayaw daw pag-usapan, pero Pero pinag-uusapan buti niya. na lang mabait ang kapatid ko din. At saka, alam mo yun, ayokong pag-usapan to na I don't wanna go with the flow of my family. Pero, kung ako, tatay ko, kung sino yung mahal niya, kung sino yung gusto niya, Tingnan mo yun din ang susuportahan ko. At kahit hindi pa yun ang, halimbawa, hindi pa yun ang nanay ko, kasi patay na nanay ko eh. Ano ko yan, suportahan ko yan, all throughout. Talagang, buti, ganun din ang kapatid ko. Diba? Kasi bakit mo aawayin? Bakit mo... Hindi, halimbawa lang. Kunwari lang, buti na lang, hindi ang tatay ko mabait. Stick to one. At that time, hindi, biro. Gago. Nanonood pa naman yun. Hindi, stick to one lang. Diba? Pero kung sakali lang mag-decision siya na stick to one every month, every year. O yung labi, pansinin yung labi, nakalaylay na, Yun eh. Ang importante sa akin, yung tatay ko. Mahal niya. Yun, okay na sa akin yun. Masigaya ka. Oo. Hindi ka sinasampal. Hindi naman yung papasampal. Sa sobrang inggit kay Maharlika, law-law na yung labi. Ano yun? Gago. Basta. Sampay to. Ano yun? Ano yun? Tundan yung luka-luka. Yan. Hindi kayo Duterte supporter kung sumusunod pa rin kayo hanggang ngayon sa kanya. Ibig sabihin kayo ay luka-luka supporter. Ulol. Totoo. Kasi isipin niya, yung unang meet ni Vice President kay Pangulong Duterte na nasa dahig siya, unang kausap niya, ano sinabi niya? Ang ganda nangyari. Naging close sila ng ama niya, naging close pa sila ni Kitty, naging close yung mga anak.
because of nangyari sa kanilang tatay. Ang sarap dun makita yung pamilya mo. No. Hindi mo ipagpapalit yun eh. Yung makita mo yung pamilya mo, yung anak mo dito at saka yung anak mo dito, nagkakasundo at mahal nila isa't isa. Kunwari lang itong kunwari lang. Lukalungan na to. Putang inang luka-luka daw. Kanya, ibig sabihin kayo ay luka-luka supporter. Kaya ang totoo. Kasi isipin nyo yung unang unang meet ni Vice President kay Pangulong Duterte na nasa dahig siya, unang kausap niya, ano sinabi niya? Ang ganda nangyari. Naging close sila ng ama niya, naging close pa sila ni Kitty, naging close yung mga anak because of nangyari sa kanilang tatay. Ang sarap dun makita yung pamilya mo. Hindi mo ipagpapalit yun eh. Yung makita mo yung pamilya mo, yung anak mo dito at saka yung anak mo dito, nagkakasundo at mahal nila at isa't isa. Pero dahil sa ginawa nitong putang inang lukalungan na to, animal kang, hayop ka, wala ka sigurong pamilya at wala nagmamahal sa iyo, animal ka. Dahil sa ginawa mong yan, magkakaroon patuloy ng konting... Sobrang inggit talaga kay Maharlika ito. Kung mayroon man putang ina, ikaw yon. Imaginin mo, bakit ito si Maharlika ang babanatan nito, hindi yung patutot na Jasmine na yan. Ang sinasabi pa niya, ilalaban daw niya ng patayan yung Jasmine na yan. Di ba? Ako niyan, kabit din yan Jasmine na yan. Di ba? Ilalaban niya ng patayan. Samantalang ang itong ito sisiraan niya ngayon at gusto niyang palabasin na itong si Hanilit ang nagbabayad kay Maharlika para bumirada ng bumirada. Dahil sinasabi niya kanina, bayad ba? Hindi ko lang kasi alam magkwan-kwan dito eh. Ulit-ulitin sana natin eh. At sa huling pagkakataon, kasi nga, ipapakita ko lang, gusto kong ipagdiinan ito sa inyo. Itong banat bay na ito sa sobrang inggit, nakalawlaw na nga yung yung bibi, yung ayan nakaganyan na Tingnan nyo naman. Ayan Di ba? Sa sobrang inggit kay Maharlika. See? Imagine mo yan. Tapos sabihin mga DDS. Hindi po mga DDS ito. Ginagamit lang po si President Duterte dyan. Ito hindi po yan. Bayaran po ito. Ito yung bayaran. Ito yung bayaran. Maniwala kayo sa akin. At ito yung kwan. Nako. Paano ko ba hamunin ito ng kuan? At saka itong mga ito, mga patay gutom itong mga ito. Pagka hindi na nag-vlog ng ganyan yan, pag hindi na nila tinapik si Maharlika, ay hindi na gutom na itong mga ito. Maniwala kayo sa akin. Ito ang hamon ko sa inyo, lahat kayo. Lahat kayo, wala ako isapwira dito. Lahat kayo na mga sumusuporta dito, doon sa mga kresit na yan, tiyo na yan, at kung sino pa yan, yung butanding na yan, at saka itong ulikba na ito, at ikaw, nagkukan ka nagbibida-bida ito na kung sinong kan ito. Ito ang hamon ko sa inyo, ng mga buwaka ng inyo. Magpakitaan tayo ng bank account nitong YouTube channel natin. Ipapakita ko ang bank account ng YouTube channel na ito at ipakita nyo yung bank account ng YouTube channel niyo. Ito ang siste. Dito tayo magpupustahan. Kapag ka dito sa bank account nitong Birana Live Studio TV, may nakita kayong withdraw kahit centavos, ibigay ko sa inyo lahat yan. Yung kita nito,
Napakalaki na rin po ng kita dahil 4 na taon na po ito na sumasahod. Noong huling nagpa-check ako, nasa 3.5 million na. Ha? Kasi maliit lang naman tong channel natin eh. Ganun lang yon. Maliit lang. Pero siguro ngayon mga nasa 5 million na rin siguro. Hindi ko pa pinapacheck ito. Ang tanong natin dito, ang pagpupustahan natin dito na natin makikita kung sino ang patay gutom sa atin. At dito sa sinasabi kong ito yung mga patay gutom, dapat ipakita rin nila na wala ring withdraw yung bank account ng kanilang YouTube channel. Ibig sabihin, pag may withdraw yan, ibig sabihin, yan lang ang source of income nila at hindi na sila pwedeng mabuhay kung wala ang kinikita nila dyan sa YouTube channel nila. Kaya yan ang postahan namin. Sige. Huwag na tayong, ayoko na maghamon ng patayan dahil wala namang pumapatos doon sa matagal na ako naghahamon dito ng patayan. Diyan na lang sa bank account na lang. Sa bank account na lang. At para mapatunayan ko na itong mga ito, lahat yung mga yan, patay gutom yan. Wala silang ibang pinagkakakitaan kundi yang gumawa ng content kay Maharlika. Diyan lang sila kumikita ng malaki. Sige daw. Sige, ipaabot po ninyo itong hamon ko. Basta ang usapan, kapag ka dito sa bank account itong Birana Live Studio TV at may makita na kahit na withdraw, kahit na sintabos lang ang withdraw niyan dito sa bank account na ito, lahat ng laman nito ibibigay ko, titriplihin ko pa. Kung mayroong laman ito na 5 milyon, magdadagdag pa ako ng another 15 million, titriplihin ko. Sige daw. Yun ang hamon ko. Kasi dito ko lang may papakita, dito ko lang mapapatunayan yung sinasabi ko na hindi ko kailanman pinagkakakitaan itong YouTube na ito. Dito ko lang maipapakita. Wala yan. Monthly yan, may pumapasok na pira, may kaunti-kaunti nga lang yan. Pero kasi wala naman hindi naman ako nagtatapik diyan ng para dumami ang viewers ko eh. Kung ano lang, kung sino lang yung gusto manood, di yun lang. Wala akong pakialam kung may manonood o wala. Wala akong pakialam as long na kahit na isa na lang ang manood dito, basta yung totoo kong subscriber, abay masaya na ako dyan. Kisa naman doon sa mga malasado. Yan ang hamon ko. Ngayon, kung ang tanong kung saan ako kumikita ng saan ako kumukuha ng paglamon ko, abay hindi dito sa YouTube. Yan ang paninindigan ko. Ganun lang kasimple. Barat Bay? Gusto mo bang tanggapin tong hamon ko? Basta ang hamon ko, uulitin ko para maintindihan mo kasi bubo ka eh. Magpakitaan tayo ng parehong bank account ng YouTube channel mo at bank account nitong Birana Live Studio TV. Pag may nakita ka na withdraw kahit centavos lang dito sa kasi hindi po ATM ito talagang mayroon pong booklet po ito, kaya talagang makikita doon yung pumapasok na pira. Ayan. At kung pa nga dyan kasama pa nga dyan yung kasama pa rito yung pala, dito sa bank account ito, kasama pa rito yung, yung pension ko sa SSS. Na 13,000 a month. Kasama pa rito sa bank account ito, pero never pa rin ako nag-withdraw doon.
Kasi ang sinasabi ko, itong YouTube channel ko ay para dito sa mga subscriber ko. Nag-aantay lang po ako rito ng tamang pagkakataon at i-distribute ko ito sa lahat ng mga subscriber ko. Paulit-ulit yan. Kaya hindi ko wini-withdrawhan ito ng kahit na centavos. Yan. Uulitin ko, pag ito ay may 5 milyon, pero palagay ko hindi lang 5 milyon ngayon, matagal ng panahon yun pinacheck ko. Hindi lang 5 milyon ito. Sabihin na natin na 10 milyon na lang. Kung ito ay may laman na 10 milyon, sigurado namang meron yan. Itong bank account ko, kasi kasama pa pala yung pension ko sa SSS. Ibibigay ko lahat yan, 10 milyon na yan, plus magbibigay pa ako ng triple pa. So, the another 30 million pa. See? Yan ang hamon ko. Ang yayabang nyo lang, buwaka ng ina ninyo, ay mga patay gutom nga kayo. Ako ang may karapatan magsabi ng mga patay gutom at mga hampas lupa kayo. Tandaan ninyo yan. Ang pagbablog ko, hindi para kumita. Dahil yan, mapapatunayan ko yan. Mapapatunayan ko. Yan. Kaya, ang yung sinasabi mong huwag daw mayabang, yung mga nakapunta lang daw sa Amerika, itong si Maharlika, ang yabang-yabang na. Kasi nga ikaw, bobo ka nga kasi. Kaya sobrang inggit mo kay Maharlika. Tatapatin ko na kayo, hindi nyo kayang ibagsak si Maharlika. Tatapatin ko na kayo. Ha? Dahil, kung yung sinasabi mo na ilalaban mo ng patayan itong si Patutot na Jasmine at itong Alpotirang ito, ilalaban mo ng patayan, pues, ilalaban ko rin ng patayan si Maharlika. Dudut-dutin ko yung kon mo, yung ilong mo, yung bibig mo, palalawitin ko yan eh. Pag hindi ko hinila pababayan, labawit yan. Buisit ka. Kaya bang-yabang mo. Nako, ito, makipagsayawan ka na muna. Hawakan mo yung labi mo. Hilahin mo pa baba. Diba? Yun ang sinasabi ko sa iyo, Banat Bay. Masyado kang bilib sa sarili mo. Ha? Lahat na mayayabang, tatapatan ko. Tatapatan ko yan na hindi muro-muro. Sumayaw ka muna. Alam mo ito? Yan, Banat Bay, ang gawin mo. Hindi yung murahin mo si Maharlika. Kung yan ang ginagawa mo, hindi mo maisipan murahin si Maharlika. Sige, baka pagka nagparada ako rito ng mga kwintas ko, pag sinuot ko yung mga kwintas ko, pinarada ko yung mga sing-sing ko, baka sabihin mo rin mayabang ako. Hoy, lahat ng mga sing-sing ko, puro pasadya yan. 21 carats yan. Kita nyo yung kulay-pula ang berson? Lahat yan, pasadya yan. Ito, pasadya yan. Pasadya lahat yan, Banat Bay. Lahat yan, 21 carats yan, Banat Bay. Itong relo ko, Banat Bay, baka hindi mo ito na itatanong, huwag mo nang tanongin, 15 million lang naman to. Sige nga, magyabangan nga tayo. Ito may resibo, may resibo ito. Itong sing-sing ko, pinasadya yan, special na alahiro. Yung kinuha ko nito, yung alahiro ito na, professional na alahiro itong gumawa nito. At dito mismo sa opisina ko, ginawa yan. Hindi ko dinala yan doon kung saan. Dito mismo. In-import ko pa yung alahiro na yan para gawin itong mga sing-sing ko na ito. Ang yayabang nyo, mga putang ina nyo, mga patay gutom kayo.
Sumayaw ka na lang. Di ba? Ganon. Hindi yung birahin mo ng birahin si Maharlika, puputang inahin mo pa. Kagaya dito kay Joey Ulikba na ito, kung lalaki lang ito, hahamunin ko rin ito ng patayan eh. Ay kaya lang, wala eh. Hindi obra, babae nga eh. Babaeng Ulikba na maitim pa ang bilat. Paano hamunin ng patay? At saka, walang pamusta yan. Kasi ako pagka naghamon ako ng patayan, dapat may pustahan. Kasi ang sinasabi ko rito, gaano man karami ang kaharap ko, ilan man kayo, natupagtulong-tulungan ako, 10 segundo lang ang ibibigay ko sa inyo, sisiguraduhin ko sa inyo, malalagot yung hininga ninyo. Koreksyon, 10 segundo lang. Hindi 10 minuto. Gaano man kayo karami. Ilang taon na ako rito naghahamon ng patayan sa mga politiko, mga kawatan. Mayroon bang pumatos? Kasi mayroong isa dyan sa Kongreso na kilala ako. Hanggang ngayon, Congressman, kilalang kilala ako kung ano yung kapasidad ko. Pag sinabi ko yan na papatayan, kahit ba ano ang iharap mo sa akin, tingnan natin kung tatago sa katawan ko yung bala. Alam yan, non-congressman pa hanggang ngayon. Kaya nga bihib na bihib yan. Dahil winarningan ko na yan. Yang congressman na yan, winarningan ko na yan. Sinabi ko sa kanya, pag ikaw, kako, ay may nabalitaan ako sa iyo, mananagot ka sa akin. Kaya walang ginagawang masama yan. Puro talagang trabaho lang at kung ano yung dapat na trabaho yun lang. Mga bullshit kayo. Kababaeng tao si Maharlika, mumura-murahin mo, banat bay? Anong klase ka? Ha? Humarap ka sa akin, ako ang murahin mo. Harapan. Harapan tayo. Murahin mo ako. Hindi kita hahawakan. Umagwat lang kahit may agwatan tayo, isang metro ang agwat natin. Murahin mo ako. Harapan. Hindi kita hahawakan, hindi ko isasagi kahit na sa dulo ng buhok mo itong mga daliri ko. Pero sisiguraduhin ko sa inyo, 5,000 volts ang tatama sa iyo pag hindi ka nasunog. Isa pa yan. Sa pamamagitan lang nito, ituturo lang kita pag hindi ka sunog. Dahil 5,000 watts, 5,000 volts ang susunog sa iyo. Hindi pa kita hinahawakan yan. How much more pag nahawakan kita? Huwag masyado. Dahil ako nag-oobserba lang ako rito. Inoobserbahan ko lang kayo. Tigilan nyo yung mga kayabangan ninyo. Hindi ba rin magyabang? Nakakatuwa nga yung magyabang eh. Di ba? Yung magyabang na walang nasasaktan. Yung magyabang na walang nasasagasaan. Oh, kailan ba ako nagyabang? Ngayon lang. Kasi nga, gusto nyong ilabas kong kayabangan ko, ay mas mayabang ako sa inyo. Kaya mo kumuha ng mag-import ng alahero na talagang dekalidad na alahero na para lang gumawa ng personalized na mga singsing na yan. Yung mga pula, yung mga nakikita yung pula, minsan sinadya yan dito. Sige na, tama na, dahil baka mamaya
palubuhin ko pa yung bayag mo. Naawa lang ako sa iyo dahil nagbibinabai ka na at palabuhin ko yung bayag mo ay baka masyado kang ma-depress, baka magpakamatay ka pa. Anyway, sa lahat po ng aking mga subscribers, ingat po kayo palagi dahil ito na po at talagang tag-ulan na po at iwas po kayo para hindi po kayo magkasakit, ano po. At anuman yung mga pinagdadaanan yung problema sa ngayon, darating po ang araw, hindi na po magtatagal, lahat po ng mga problema nyo mapapalitan po ng kasiyahan. Lahat po ng paghihirap ninyo mapapalitan ng kaalwanan sa buhay. Lahat ng kagutuman ninyo hindi na po magtatagal at mapapalitan na po yan ng kabusugan. Ang ibig ko pong sabihin, madiin na po yung aking paghingi ng request sa ating Panginoon na Lord, ano man yung ibinigay mo sa akin, ano man yung ipinagkatiwala mo sa akin, please, ibigay mo na po dito sa lahat ng mga subscribers ko. Yun po ang totoo. Hindi po bula ito. Hindi po ako nagbibida-bida rito. Kakaiba. Pag ako na ang nagsalita, saan naman kayo nakakita ng 176 years old ganito ang pagmumukha? Kagaya nung iba, 100 years old lang, bangingi na. Itong kaharap nyo na 176 years old, ganito pa rin. Ibig sabihin, yung mga bangingi na dyan, kagaya ni Enrile, yan yung mga isinumpa. At ako naman, yung pinagpala. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.